Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang guro ng mga bata at isa ring pasipista na nagngangalang Emma. Huling araw na niya sa paaralan bago magbakasyon, ngunit dahil may problema siya sa kanyang nobyo, nagpa siya siyang magbakasyon kasama ang kanyang ama. Kalaunan, dumaan siya sa may receptionist na nag-abot sa kanya ng isang backpack na naglalaman ng mga camping equipment na iniwan doon ng kanyang pinsan. Sa sumunod na eksena, ipinakita sa atin ng isang grupo ng mga kriminal na nagkakarga ng mga box sa isang van. Maghahatid sila ng mga ilegal na droga at ang mastermind na nagngangalang Bossman ay sinabihan silang maghanda na at aalis na sila. Samantala, nasa kalsada na si Emma sakay ng kanyang sasakyan at papunta na siya sa farm ng kanyang ama. Tinawagan niya ito at sinabihan siyang simulan na ang timer para tingnan kung gaano katagal bago siya makarating doon dahil overprotective sa kanya ang kanyang ama. Pagkatapos, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kasintahan at halatang sobrang sama ng loob niya dito. Bumaba siya ng sasakyan para sagutin ito at nabunyag na meron silang hindi pagkakaunawaan dahil sa pagkakasangkot niya sa isang away. Sinaktan niya ang ibang tao at galit na galit sa kanya si Emma dahil isa siyang pasipista. Ikinatwiran ng kanyang kasintahan na ipinagtanggol niya lang ang kanyang sarili, ngunit sumagot si Emma na gusto niya ng mabait at hindi marahas na kasintahan. Kalaunan, ang gang na nagmamaneho na sa kalsada ay hinarang ng isang nakaduting pulis. Lumapit ang pulis sa van at hiningi ang mga papeles ni Pete, ang pinakabagong miyembro ng gang. Labis na kinakabahan si Pete at hindi niya nagawang itago ang kanyang nerbiyos. Narealize ng pulis na merong mali, kaya tinanong niya kung ano ang nasa likod ng van. Sumagot si Bossman na naglilipat bahay sila at ang van ay puno ng mga tools at iba pang mga bagay. Gayunpaman, halatang nagdududa pa rin ang pulis. Dahil dito, lumapit ang 3 pang miyembro ng mga thugs, tinawag ang pulis at nagkunwaring nangangailangan sila ng tulong sa direksyon. Nang makitang hindi nila maililihis ang kanyang atensyon mula sa van, lumabas ang 3 lalaki mula sa kotse at lumapit sa pulis. Binunot ng mga thugs ang kanilang mga armas at nagawang pasukuin ang opisyal. Ang isang miyembro ng gang na nagngangalang Baz ay hinampas sa ulo ang pulis gamit ang kanyang baril at nang mawalan ito ng malay, nagpasya silang dalhin siya sa isang tagong lugar. Sa sandaling yun, nagmamaneho si Emma sa parehong direksyon, ngunit nagkaroon ng problema ang radiator ng kanyang sasakyan at nag-overheat. Sinubukan niyang gamitin ang telepono para humingi ng tulong, ngunit tila walang signal sa lugar na yon. Samantala, dumating ang gang sa isang lugar hindi kalayuan sa kalsada at pinalibutan nila ang pulis na merong bag sa kanyang ulo. Dahil nakita niya ang kanilang mga mukha, hindi na nila siya maaaring palayain at nagpasya ng patayin siya. Ngunit ayaw ni Bossman na madumihan ng kanyang mga kamay, kaya inutusan niya si Pete na gawin ito dahil siya ang dahilan kung bakit sila nasa ganoong sitwasyon. Ngunit bago ito, nais munang suriin ni Bossman kung marunong bang gumamit ng baril si Pete, ngunit pagkatapos ay nalaman niyang hindi pa kailanman nakakagamit ng baril ang rookie. Inutusan niya itong gumawa ng 2 test shot sa ilang mga bato sa unahan. Sa mga panahong yun, nakatayo si Emma malapit sa may kalsada at narinig ang mga putok ng baril. Nang ma-curious, iniwan ni Emma ang kanyang sasakyan at pumunta sa direksyon ng ingay. Doon, nasaksihan niya ang ilang miyembro ng gang na nakapalibot sa isang pulis. Sa sandaling yun, binaril ni Pete ang balikat ng pulis at nagulat siya. Nang makita ito, nabitawan niya ang bote sa kanyang kamay at naakit nito ang atensyon ng mga tulisan. Nagsimula siyang tumakbo at agad siyang hinabol ng mga gangster. Madali nilang naabutan ng babae at dinala siya pabalik sa iba pang grupo. Narealize ng mga thugs na kailangan din nilang patayin siya, ngunit ang isa sa kanila na si Edwin ay sinabing gamitin muna siya at pagkatapos nito ay dispatchahin na siya. Sumang-ayon si Bossman sa ideya, ngunit sa kondisyon na ang sino mang gumamit sa kanya ang siya ring papatay sa babae. Hindi na malaya ng grupo na buhay pa ang pulis at dahan-dahan itong gumagapang patungo sa police car. Nakita siya ni Emma at sinenyasan niya itong manatiling tahimik. Habang nagpapas siya ang gang kung sino ang unang gagamit kay Emma, sa wakas ay nakarating na ang pulis sa sasakyan. Dinala ni Edwin si Emma sa may tabi at nilagyan siya ng handcuff, ngunit bago pa siya makapagsimula, nakatakas na ang opisyal. Sinimulan siyang habulin ng mga kriminal at pinaulanan siya ng mga bala. Kumuha si Bossman ng rifle mula sa van at pumwesto sa burol, kung saan matagumpay niyang nabaril ang opisyal sa ulo. Samantala, pilit na kinukuha ni Emma ang sinturon kung saan nakalagay ang susi ng handcuff. Sa huli, naabot niya ito at nagawang makalaya,
Habang tumatakbo palayo, naalala niya ang mga turo ng kanyang ama noong bata pa siya kung paano ipagtanggol ang sarili. Tumawid siya sa isang bakod at nagawang makabalik sa kanyang sasakyan, kung saan kinuha niya ang isang maliit na bag at isang malaking pulang backpack na iniwan sa kanya ng kanyang pinsan sa front desk. Samantala, natuklasan ni Edwin na nakatakas si Emma. Galit na galit si Bossman dahil mapapahamak sila kapag hindi nila napatay ang babae. Inutusan niya silang lahat na magsama-sama upang hanapin siya at gamitin ang mga radyo para sa kanilang komunikasyon. Pagkatapos nito, umalis na sila upang hanapin si Emma. Samantala, nag-aalala ang ama ni Emma dahil kanina pa dapat dumating ang kanyang anak. Pinagmasdan niya ang daan habang naghihintay sa kanyang pagdating, ngunit wala siyang nakitang tao. Tinawagan niya ito, ngunit answering machine lang ang sumagot sa kanya, dahilan para mas lalo siyang mag-alala. Sa sandaling yun, nagtatago si Emma at makikitang nagpapanik siya. Hindi nagtagal ay huminahon na siya at nagsimulang maghalongkat sa kanyang backpack para sa ilang bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang sa ganitong sitwasyon. Samantala, nahanap ng 6 na tulisan ang sasakyan ni Emma at hinalungkat ang kanyang mga gamit. Nahanap nila ang kanyang mga papeles at natuklasan ang kanyang mga personal na impormasyon. Ilang sandali pa, nahanap nila kung aling direksyon ang tinahak niya at agad na binalaan si Bossman. Habang naglalakad si Emma, na-realize niyang nag-iiwan siya ng mga bakas na nagpapahintulot sa gang na masundan siya. Kaya naman nang nakakita siya ng isang burol sa di kalayuan, gumawa siya ng marami pang mga bakas papunta sa iba't ibang direksyon. Samantala, nakita ng isang lokal na magsasaka ang kotse ni Emma. Sinuri niya ang sasakyan at nahanap ang mga papeles ni Emma, at pagkatapos ay isinigaw ng ilang beses ang kanyang pangalan, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Lumalabas na ang magsasaka ay matalik na kaibigan ng ama ni Emma. Nang makitang walang tao sa malapit, pumunta siya sa ibang lugar upang makakuha ng signal at agad na tinawagan ang ama ni Emma. Nang marinig niya ang balita, agad na kumilos ang ama para puntahan ang magsasaka. Samantala, narating na ng mga thugs ang lugar kung saan nag-iwan si Emma ng mga bakas. Napansin ni Pete ang 3 magkakaibang direksyon, kaya nagpa siya silang maghiwalay sa 2 grupo para mahanap siya. Samantala, nakahanap si Emma ng maiinom na tubig, at sa wakas ay na-hydrate niya ang sarili ng maayos. Hindi nagtagal, nakita ni Edwin at ng isa pang miyembro ng gang si Emma sa di kalayuan. Ngunit bago ito ipaalam sa iba, may ibang plano si Edwin kay Emma at gusto pa rin niyang matikman siya. Tila kinakabahan ang kasama niyang lalaki, ngunit nakinig siya sa kanya at hindi na kinontak ang iba. Lumapit si Edwin kay Emma, itinutok ang baril sa babae at inutusan siyang ibigay sa kanya ang tubigan. Uminom siya ng tubig, lumapit sa babae, at sinimulan siyang hawak-hawakan. Binalaan siya ng babae na lumayo, ngunit pagkatapos ay kinuha niya ang kutsilyo at sinaksak siya ng ilang beses sa tiyan. Na-realize ni Emma na tama ang kanyang ama tungkol sa karahasan. Samantala, nakarating na ang kanyang ama, at habang sinusuri ang mga bakas, na-realize niyang nakatakas si Emma at hinahabol siya ng 6 na kalalakihan. Pinaalam niya sa magsasaka na lagi niyang sinasanay ang anak mula pa noong bata pa siya, ngunit nang barilin niya ang isang hayop, na-realize niyang nagkamali siya. Mula noon, palagi nang sinisikap ni Emma na umiwas sa karahasan. Sa kabilang banda, pinuntahan ng isa pang miyembro ng gang si Emma, at nakitang hindi na niya kasama si Edwin. Agad niyang binalaan ang iba sa pamamagitan ng pagsabing nahuli na ni Edwin si Emma, ngunit nagkamali siya at namatay. Narinig ni Emma ang buong pag-uusap nila sa radyo ni Edwin, at pagkatapos ay tumakbo na siya palayo. Sa sandaling yun, sinimulan siyang habulin ng isa sa mga thugs. Nagalit si Emma at binalaan ng iba sa kaya niyang gawin. Kinausap niya sila sa radyo at ipinaalam sa kanila na tumawag na siya ng pulis, at 2 oras na lang ang layo nila sa kanilang lokasyon, kaya dapat na silang tumakbo ngayon. Gayunpaman, walang intensyon ng gang na iwan siya ng buhay, at hinamon sila ng babaeng guro na hulihin siya. Ang isa sa mga miyembro ng gang ay patuloy na sinusundan ang mga bakas ni Emma, at sa sandaling yun, bigla siyang binato ni Emma ng isang malaking bato sa ulo. Sa pag-aakalang patay na siya, bumaba si Emma, at nang ipagpapatuloy na niya ang kanyang pagtakas, hinawakan siya nito sa binti at sinimulan siyang sakalin. Sa kabutihang palad, nakuha ni Emma ang baril na nasa kanyang tabi at binaril sa dibdib ang lalaki. Narinig ng ibang miyembro ang putok ng baril sa radyo, at nagtanong kung ano ang nangyari. Sumagot si Emma na pinatay niya ang pangalawa nilang kasamahan, at ngayon ay 4 na lang ang natitira.
Sa proseso, nagsimulang makaramdam ng pananakit ng tiyan ang mga thugs dahil uminom sila ng kontaminadong tubig. Gayunpaman, sinabihan sila ni Bossman na isantabi ang kanilang nararamdaman at magpatuloy. Kalaunan, habang nagpapatuloy na sila, nagawa nilang makita si Emma sa di kalayuan at pinaputukan siya ni Bossman gamit ang kanyang rifle. Mukhang natumba siya, ngunit hindi sila sigurado kung patay na siya o hindi, kaya lumapit sila upang suriin ang babae. Nalaman nilang buhay pa siya, at nakita siyang tumatakbo patungo sa abandonadong bodega. Muli siyang binaril ni Bossman, ngunit nagmintis ito. Inutusan niya ang iba na pumunta sa kanya at patayin siya, habang siya naman ay mananatili doon para magbigay ng cover. Pagkatapos nito, ang ibang miyembro ng gang ay dahan-dahang lumapit sa abandonadong property. Nang hindi matiyak kung saan siya nagpunta, nagpa siya silang maghiwa-hiwalay. Nakita ni Emma ang isang matulis na piraso ng bakal at nakaisip ng isang ideya. Kaya't nang pumasok sa loob ang isa sa mga tulisan, agad siyang sinunggaban ni Emma at ginamit ang piraso ng bakal upang patayin siya. Nakita ni Bossman si Pete na walang ginagawa para mahanap si Emma at sinabi sa kanya na iiwan siya dito kung hindi siya kikilos. Samantala, pumasok si Baz para hanapin ang dalaga. Tinawag ni Pete ang kasamahan na nasa loob ng abandonadong shed, ngunit nang makitang hindi ito sumasagot, pumasok siya sa loob at nahuli din ni Emma. Agad niya itong dinisarmahan at itinutok ang kutsilyo sa kanyang lalamunan. Sinabi ni Pete na isa siyang pasipista at nagsisisi na siya sa kanyang ginawa. Nagmakaawa siya sa kanya na hayaan siyang mabuhay, at nang maawa si Emma, hinayaan niyang makalaya ang lalaki. Nang makalabas, nagsimulang sumigaw si Pete na nasa loob ng shed si Emma. Kaagad na binato ni Emma ng kutsilyo ang likod ng lalaki bago pa nito masabi sa iba ang kanyang posisyon. Halatang kinakabahan si Bossman nang tinawagan niya ang iba at walang nakuhang kahit na isang sagot. Kaya naman, nagpasya na siyang sumama sa kanila. Narinig ni Baz si Emma na pumasok sa shed at nahuli siya sa pamamagitan ng pagtakal sa kanya. Gumamit si Emma ng psychological tactic at hinamon ng kriminal kung saan sinabi niyang natatakot siyang makipagbardagulan sa isang babae. Dahil dito, binitawan ni Baz ang kanyang baril at sinabing tuturuan siya ng leksyon. Naganap ang hand-to-hand combat sa pagitan ng dalawa, ngunit habang nanghihina ang lalaki dahil sa ininom na kontaminadong tubig, kinuha ni Emma ang isang bakal at paulit-ulit na pinaghahampas ang tulisan. Pagkatapos ay lumabas na siya ng shed at hinarap ang huling miyembro ng gang na si Bossman. Nang sinabi ni Emma na siya na lang ang kailangan niyang patayin ngayon, minaliit siya ng thug at iminungkahi ang isang laro, isang gun duel. Lingid sa kanyang kaalaman, merong military training si Emma mula sa kanyang ama na nabunyag na isang veterano sa digmaan. Si Emma, na may 2 baril, ay tumalon sa gilid at pinagbabaril ang kaduelong lalaki. Sa ibang lugar, ipinakita sa atin ng ama ni Emma na nakauwi na sa bahay at nakaupo sa isang upuan. Pinagmasdan niya ang daan, umaasang malapit nang umuwi ang kanyang anak. Naging emosyonal siya at umiyak, marahil ay iniisip na hindi na niya muling makikita si Emma. Gayunpaman, biglang nag-iba ang kanyang mukha nang may makita siya sa di kalayuan. Samantala, nagawang makaligtas ni Emma gamit ang kanyang strategy, ngunit nagtamo pa rin siya ng isang sugat sa balikat. Sa kabutihang palad, hindi ito nakamamatay. Pasuray-suray siyang naglakad patungo sa kanyang ama. Nang makarating, nagyakapan ng mag-ama, at pagkatapos nito ay dinala na si Emma sa ospital. Natutunan niya ang isang bagong aral tungkol sa karahasan at self-defense, at nagpa siyang patawarin na ang kanyang kasintahan at makipagbalikan na sa kanya, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.